Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, inyong lingkod. Nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Samahan niyo po inyong lingkod, ang inyong lingkod. Magkomentuhan po tayo, magumpisa na po tayo. Komentuhan po natin ito pong pahayag ni Congressman Leandro Libiste, mga kababayan. Dahil daw po, kaya daw po ayaw nilang ilabas ang Cabral Files dahil po wala man lang po sa listahan na merong insertion ang mga Duterte. Mga kababayan, ayon po yan kay Congressman Libiste. Kaya ayaw daw po nilang ilabas dahil walang Duterte. Mga kababayan, dahil ang mga nakalagay po na mga may insertion, lalong-lalo po, ito pong 19 Congress na nagdaan, ay puro po kaalyado ng administrasyon. Hindi po ba na nagpasasa sa pera ng taong bayan, pati ang inutang nila. Pakinggan po natin si Congressman Libiste. Baka kung may Duterte, gusto nilang ilabas yung listahan. Yes. Nilabas yung listahan, walang insertion na nakapangalan sa Duterte, kaya ayaw nila sanang ilabas yung listahan. Buong 19th Congress ay nandun. Pero Sino lang wala? si Congressman Pulong, nasa 19th Congress, wala siya doon. Isang interview si Kong na parang pinalalabas na Duterte aligned siya or Duterte supporter siya. Sabi DDS daw siya. Oo, anong masasabi niyo doon? Kasi parang sinabi na wala bang Duterte diyan sa mga ine-expose mo or in-expose mo na mga listahan? Actually, yung funny thing is, baka kung may Duterte, gusto nilang ilabas yung listahan. Yes. Nilabas yung listahan, walang insertion na nakapangalan sa Duterte, kaya ayaw nila sanang ilabas yung listahan. I have a few things to add. Number one, sa 2025 budget per district summary ng DPWH mismo, nandun yung allocable per district. 4 na distrito sa bansa ay 0 ang allocable budget. 2 sa Davao City, 1 sa Davao del Norte, at 1 sa Zamboanga City. Sino ba yung mga nandun? Kasi Congressman Puro Davao Pulong, Ungab, Bebot Alvarez, at Quimero Olaso, if I'm not mistaken. At dapat lang ikumpirma ng DPWH, totoo ba ito o hindi. Ayan. Kasi factual naman yan eh. Yes. Pangalawa, sa list of proponents ng insertions, nandiyan din po. At kaya parang ikinalungkot ng ibang mga nag-i-interview na tinanong ako, meron ba si Duterte dyan? Sabi ko, wala. Parang Ito, Kong. hindi yun yung sagot na gusto nilang marinig eh. Pwede mong sagutin o kung ayaw mo sagutin, okay. Yan po mga tambay. Totoo po yun. Yan naman po talaga ang gusto nila sa mga nagtatanong kay Congressman Libiste. Ang mga Duterte ay nasa Cabral ba? Nasa Cabral Files na nakakuha po ng malalaking proyekto, insertion sa DPWH. Wala. Kaya po wala na pong gana sila. Ganon din po yata ang ombudsman. Diba? Halos ibasura na nga ng ombudsman yan yung Cabral Files. Kasi po, lahat po kasi nanahan doon yata sa Cabral Files na hawak po ni Congressman Libiste ay puro po kaalyado ng pamahalaan ngayon ng binagoang Pilipinas, lalo-lalo po nung 19 Congress. Hindi po ba mga kabayan? Sila po kasi ang tatamaan. Wala biro mo. 4 na congressman sa Mindanao, 2 sa Davao City. Di ba? Andiyan po si, lalo-lalo po si Congressman Pulong, di ba? Si Congressman Ungab, di ba? At yung 2 congressman, si Alvarez, di ba? Saka yung 1 congressman pa na nabanggit. Hindi po ba? Puro sa Mindanao. 4. Wala po silang nakuha po na proyekto na sinasabing may anomalya sa DPWH. 19 Congress 19 Congress, wala po. Kaya hirap na hirap po sila na paratangan ang mga taga Davao, lalong-lalo po ang sinisiraan at pinababagsak nila na mga Duterte. Hindi po ba? Kaya nga po dito mga kabayan, kaya nga po pilit nilang itinutwist, inilalayo po ang issue sa flood control. Hindi po ba kung ano-ano na lang po ang kanilang inilalabas para po mailigaw ang taong bayan sa flood control.
kasi sila po ang tatamaan. Real talk. Hindi po ba? At grabe po mga kabayan, napakalaki po ng pondo po ng 2025. Sila lang po ang nagpasasa. Mga kabayan, biruin niyo po, ang Davao, wala man lang hinawakan ng mga congressman doon, lalo-lalo si Pulong. Napilit nila pinababagsak. Ito po, gaano kalaki po ang budget at ganyan na naman po ang budget. Mas lumaki pa ang budget ng Pilipinas ngayong taon. Mga kabayan, saan po nila pinagdadala ang pera ng taong bayan? Yan po. Ang budget po, mga kabayan, ang budget po ng 2025 ay 6.326 trillion. Yan po yung napakaraming anomalya po yan. Yung 2025 national budget ay 6.326 trillion. At ang binuo na naman at naaprobahan na naman po nitong 2026 ay lalo pong lumobo at lumaki. 6.793 trillion. Mga kababayan, nakita niyo po. At saan po napunta halos ang pera na yan, mga kababayan? Saan po kaya napunta ang pera na yan, mga kababayan? Nawala po halos ang Mindanao sa mga budget na pinag-uusapan. Wala po na mga insertion, mga kababayan, at nakuhang proyekto halos ang Davao. Bakit kaya? Bakit kaya? Dito kaya napunta yung pera, mga kabayan? Yung pera kaya na puro korupsyon ang issue ganito kaya nangyari sa pera ng taong bayan? Ganito kaya, mga kabayan? Hindi napunta sa Pilipino? Napunta po sa kanila? Ganyan kaya ang pinuntahan ng pera ng taong bayan, mga kabayan? Yung trilyon-trilyon na pinondo ng Pilipino na sila po ang humawak? Diyan kaya napunta, mga kabayan, ang pera ng taong bayan na hindi po nakinabang halos ang Pilipino at pati po ang Davao ay napolitika po. Napolitika pa ang Davao lalong-lalo po sa mga programa at proyekto na hindi po binabudgetan at hindi po binibigyan ng programa yata. Ganyan po katindi sa binagoong ang Pilipinas, mga kababayan. Kaya nga po, mamimiss mo mamimiss mo talaga ang Duterte. Ang Duterte po ay hindi po pinulitika ang mga kalaban na sinasabi sa politika. Kahit po yung number 1 kritiko ng 6 na taon na kanyang vice president na wala pong lubay na paninira, dinadala pa sa ibang bansa. Hindi po ba ang vice president ni dating Pangulong Duterte ay binuhusan po ng proyekto ang Bicol? Sa katunayan ay nagkaroon pa ng international airport sa Bicol at malalaking programa at proyekto sa Bicol. Hindi po ba? Kung itinuloy lang po ng gobyerno ngayon yung proyekto na papuntang Bicol, di po ba yung tren, di ba? Yung mga tren na papuntang Bicol, ano na po nangyari dyan? Mga kabayan, itinuloy po ba yan? Kaya nga po ang Pilipino, ano po ang hiling sa mga politikong magnanakaw? Ano po ang hiling? Katulad po ni Cara David, ito po ang kanyang hiling sa mga magnanakaw na politiko na pumopondo ng trilyon-trilyon. Magandang gabi po sa inyong lahat. How are you, UP Diliman? Buhay pa ba kayo? Siyempre buhay kayo kasi hindi kayo kurakot. Mga kurakot lang ang mamamatay. 4 pa lang napapatay ko 4 na ba? Gusto natin mas marami pa, Gian, di ba? Yan, 4 pa lang ang namamatay sa wish ni Cara David.
At gusto niya mas marami pa na mga korap ang matodas, mga kababayan. Yan po. Kaya nga po napakahirap po nilang pabagsakin ng mga Duterte. Kaya nga po ginagawa na lang nila ng paraan. Katulad po ng ginawa nila kay dating Pangulo. Kahit po walang due process, walang kaso sa bansa, walang kaso pero nagawa nila ng paraan para ipatapon sa dahig. Hindi po ba? Kahit po hindi miyembro ng ICC ang Pilipinas. Ganyan po katindi ang pamumulitika nila. Pagdating naman po sa korupsyon, katulad po nito, kay laki-laki po ng budget ng 19 Congress ng 2025, 6.326 trillion na wala man lang nakuha, nagamit ang Davao sa maanumalya nilang issue ng korupsyon, flood control. Hindi po ba? Kaya nga po mga kababayan, paano mo mapapabagsak ang isang politiko katulad ng mga Duterte na wala ka na maipupukol na budget na sinasabing ugat ng korupsyon, yung pondo ng 19 Congress? Sige nga. Pati po ang Vice President, wala. Wala po siyang mga hinihinging mga insertion o programa o budget katulad po ng First Family. Hindi po ba? Lahat po sila meron Magmula po sa First Lady, ayon kay Saldico, ang anak, billion-billion po ang nakukuha po niyang mga insertion. Ang Pangulo, ang komisyon naman ng issue, isang damukal na komisyon naman, billion-billion, 100 billion at meron pang monthly na hinahatid. At lalong-lalo po si Tambaluslos na tinatawag ng Vice President. Napakarami din daw pong mali-maleta ang dinadala sa kanyang mga bahay at unit. Hindi po ba? Paano po ilalabas yung Cabral Files? Halos po ang nakalista ron na nakakuha po ng maraming programa sa DPWH proyekto ay puro kaalyado nila. Hindi kaya? Mga kabayan, magmula sa puno hanggang sa baba. Mga kababayan, kaya nakapagsasalita po si Cara David na maubos na ang magnanakaw sa bansa. Hindi po ba? Kaya yan po mga kababayan, malinaw na malinaw po sa sabaw ng pusit. Napakahirap pabagsakin ang Duterte. Dahil una-una, wala kang ground para pabagsakin dahil hindi nakahawak lalong-lalo sa issue ng 19 Congress na napakalalaking pera na hindi nila maipaliwanag kung saan na at ano na nangyari dahil walang nakitang programa. Hindi po ba? Kaya tamang-tama sabi ni Congressman Libiste, paano nila ilalabas ang Cabral Leak kung wala naman po ang kanilang pinopolitika. Kung nahandyan po sa mga insertion ang pamilya Duterte, ang Vice President, at ang Congressman Pulong, ay 100% pinagpipiestahan na po yan ng malalaking mainstream media. Hindi po ba, mga kababayan? Yan po mga kababayan, ang malinaw na malinaw po sa sabaw ng pusit. Kaya po, pati ang ombudsman ay walang ka-interes-interes umano sa Cabral Leak. Hindi po ba boying? Kaya nga po, tinutwist inililis ang issue. Kisa kay Cabral lang issue, dadalin mo doon sa negosyo ni Libiste. Ang Solar Philippines. Hindi po ba? Boying umano? Maraming salamat po mga tambay sa mga nakagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa ating mga subscribers at sa mga nagbibigay po ng komento, like, share, and subscribe. Thank you po sa inyo. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyong lahat. At thank you rin po mga kabayan sa mga nagbibigay po ng biyaya at tulong. Shoutout po sa inyong lahat. Thank you po kay Eric Hershon ng Canada. Ako si Phil Am, Jake Yahoo ng Maisog, California, USA, Gina Ray, Solid DDS ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, si Jem Aris ng United Arab Emirates, ako si Phil Am, si Gay at Siena, Tatay Nick ng Canada, Nancy Lumampaw at Balance Vision TV. Maraming salamat po sa inyo. Thank you po sa inyo pong tulong at biyaya. At ingat-ingat po kayo sa inyo pong mga paggawa.
At syempre mga kabayan, yung dasal at panalangin po natin, magkaisa po tayo na ipanalangin po natin ang ating buong sambayanan, tayo pong lahat at ang pamilya Duterte, ang ating Vice President at ang dating Pangulo na maingatan po tayong lahat sa kapahamakan at madugtungan po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo at makalabas na po siya sa lalong mabilis. Thank you po sa mga dasal mga kabayan. Ingat-ingat po tayo. Tiis-tiis. God bless po mga kabayan. Paalam. Bye-bye.